Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Biyernes, 8 sa buwan ng Agosto 2025. Pasada Balita. Mga mambabatas, law expert at political analyst, hati kung buhay pa nga ba o patay na ang impeachment case laban kay VP Sara. Pasada Balita. Ilang general ng PNP papaimbestigahan na rin kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero ayon yan sa NAPOLCOM. Pasada Balita. 2 buwang rice importation ban sa Setyembre masyado ng huli ayon sa dating kalihim ng Department of Agriculture. Pasada Balita. Kaso ng leptospirosis sa bagang tumaas ayon sa pinuno ng Asosasyon ng mga pribadong ospital. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, GDP ng Pilipinas bahagyang lumago sa second quarter ng 2025. Pasada Balita. Ay bayong dagat, US President Donald Trump planong magpataw ng 100% na taripa sa computer chips. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Gilas Pilipinas muling natalo sa FIBA Asia Cup kalaban o kontra sa New Zealand. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, alamin natin ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng maayos na tulog. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Rico Blanco, inaming siya ang naglapat ng musika sa award-winning film na Sunshine. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Ano naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, sa pangalan ni Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Maituturing ng patay ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon mismo kay sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion sa panayan ng DWIZ matapos i-archive ng Senado ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Gayunman, sinabi rin ni Professor Coronacion na mayroon pang kaunting pag-asa na matuloy ang proceeding sa impeachment case ni VP Sara. Practically, gano'n na nga ho. Although meron pa namang sinasabi na may konti pang pag-asa, kung sakaling magbago ang isip ng Korte Suprema, malabo naman kasi unanimous yun eh. So, mahirap baliktarin yung kanilang decision. Pero may mga nangyayari naman daw dati. Ngayon, kung sakaling baliktarin, doon pala magkakaroon ng tsansa upang buhayin muli yung impeachment trial. Pero sa ngayon, parang nakano na siya. Kumbaga, nakasantabi na siya. Hindi na siya itutuloy hanggat hindi nagbabago yung desisyon ng Korte Suprema natin.
Iginit naman ni Professor Coronacion na mas mainam na ibaling na ang atensyon sa iba pang mga suliranin na kinakaharap ng bansa. I think it's enough time para pag-usapan naman natin ng ibang bagay, problemahin natin ang ibang problema. So baka pagdating ng Pebrero next year, baka iba na ang prioridad ng mga Pilipino. Iba na yung political atmosphere, iba na rin yung dinedemand ng mga Pilipino na dapat bigyan pansin ng ating mga lawmakers. So marami tayong problema na napapabayaan na nila dahil dahil sa usapin ng impeachment. Although I'm not saying na hindi ito importante, no? Kasi importante rin yung tinatawag na accountability. Yan naman po ang tinig ng political analyst na si Professor Dennis Coronacion sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Sa kaugnay na balita, nananatiling buhay ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito naman ang nilinaw ni Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence Dean Tranquil Salvador III sa kabila ng akbang ng Senado na i-archive ang articles of impeachment. Ayon kay Dean Salvador, nais lamang iwasto ng Korte Suprema ang proseso sa deklarasyon nitong unconstitutional ang impeachment ng pangalawang Pangulo. Hindi pa archive. Ang maliwanag po, hindi siya gagalaw until magdesisyon ang Korte Suprema. Kaya po siya ang tabi in archive. Naka-free. Hindi lang ito archive kasi po sa amin sa legal, no. Archive yung talagang tinabi. Itinabi. Kayari po yung archive na yan, wala kasing ang definition niyan, hindi niyo makikita sa Rules of Court. Nandun yan sa guidelines ng 2017 on continuous trial ng Korte Suprema for criminal case. Pag for example, ang warrant of arrest ay hindi napapatupad, 6 na buwan na, isasantabi na itatabi. Hindi naman i-dismiss, itatabi. Samantala, ipinaliwanag ni Attorney Salvador ang naging basehan ng Korte Suprema sa pagdedeklarang unconstitutional sa impeachment case ng Vice Presidente. Ang kanilang pong tinalakay dito ay ang proseso at hindi ang sustansya ng complaint. Kaya makikita niyo po yan kung nabasa niyo po ang desisyon ng 97. Sa unang bahagi pa lamang sinasabi, we are not touching on the charges. Kasi po wala silang power doon. Maliwanag yon because that is a political issue at yan po ay nasa Kongreso lamang. Gayunman, binigyan din pa ng law expert na mahalagang accountability sa usapin ng impeachment at mas makabubuti kung idadaan ito sa tamang proseso alinsunod na rin sa batas. Ang accountability po ay napaka-importante. Subalit po, kailangan, and I'm looking at it, hindi na po ako hindi na po yan generasyon natin. Yun ang mga bata, we have to establish a system wherein makakapitan ng mga susunod na henerasyon sa atin. Kapag may ganito, hindi pa pwedeng walang proseso. Everyone will have to be accountable. A little of probably a little waiting will not necessarily mean that the accountability is dead. Yan po naman mga kaibigan ng tinig ni Dean Tranquil Salvador III ng Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Buhay pa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito naman ang binigyang diin ng law professor na si Attorney Howard Calleja kasunod ng desisyon ng Senado na i-archive ang articles of impeachment ni VP Sara. Sa panayam ng DWIZ, pabirong inihalintulad ni Attorney Calleja sa isang pasyenteng nasa ospital ang kasalukuyang estado ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Anya, hindi pa patay ang kaso, ngunit pansamantalang nakaantabay ito habang hinihintay ang magiging desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng motion for reconsideration sa impeachment. Dinala lang sa ospital. Nandun lang. Pero buhay pa ho. Ay, nagpapagaling. Kumbaga nagpapahinga lang at anytime pwedeng ulit bumangon. Ayon pa kay Attorney Calleja, ang pagpapasya sa bisa ng impeachment ay hindi dapat tuluyang patayin habang mayroon pang mga legal na usaping nakabinbin. So tingin ko lahat ng issue dapat ng impeachment, dapat yan tinalakay sa impeachment court. Ganito lang po ang diferensya niya. Pag sinabi nating to table, ibig sabihin kasama po sa agenda yan ng araw-araw na sesyon na whether they take it up or not, nasa sa kanila po yan. Pag sinabing naka-archive, hindi ho yan naka-agenda. Pero yan po ay kasama pa rin sa, kumbaga, pwedeng talakayin ng Senado. Kumbaga, magmo-motion lang sila to bring it back to the agenda. So, po ang diferensya niya. Pero hindi ho yan dismiss o patay.
Yan naman po ang tinig paliwanag ng law professor na si Attorney Howard Calleja sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, ilang opisyal pa ng PNP, Philippine National Police, ang iniimbestigahan dahil sa posibleng kaugnayan sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay National Police Commission Vice Chairman and Executive Officer Commissioner Rafael Vicente Calinisan, bukod pa ang mga nasabing pulis sa mga naunang 18 opisyal na ibinunyag ng whistleblower na si Julie Patidongan na sangkot din sa nasabing kaso. Kaugnay nito, ibinunyag din ni Commissioner Calinisan na may mga police generals na kabilang sa mga iniimbestigahang opisyal, bagamat hindi nito tinukoy kung aktibo pa ang mga ito. Pasada Balita. Muling nakarecover ng 2 bungo ng iniilalang tao ang Philippine Coast Guard sa nagpapatuloy na search and retrieval operation sa Taal Lake, kaugnay pa rin sa kaso ng mga missing sabongero. Inilantad mismo ni Justice Assistant Secretary at Spokesman Miko Clavano ang larawan ng mga na-recover na buto ng isang buo at makikitang may mga ngipin. Bukod dito, meron ding mga buhok, mga na-recover na gula-gulanit na damit, tsinelas at iba pang kasuotan ng hinihinalang lalaki. Dahil dito naniniwala si Asek Clavano na maaari pang ma-match sa dental records ng mga nawawalang sabongero ang mga natagpuang ngipin at posible ring magamit sa DNA matching sa samples na nakuha naman sa mga kaanak ng mga biktima. Pasada Balita. Sa iba pang balita, masyado ng huli kung sa Setyembre pa ipatutupad ang 2 buwang suspensyon ng pag-aangkat ng bigas sa bansa. Ito ayon sa presidente ng Federation of Free Farmers sa dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor, ay kasunod ng suspensyon ng pamahalaan sa pag-i-import ng bigas sa Pilipinas simula September 1. Anya, kung ang intensyon ng pamahalaan ay mapagalaw ang presyo ng palay sa bansa, dapat ibalik na rin ang dating 35% taripa sa imported rice dahil hindi ito anya sasapat ang 2 buwang suspensyon. Kung ang intensyon ay ma-address agad yung pagbagsak ng presyo ng palay, medyo huli na. Dahil ang gagawin lang po ng mga importer, mag-order po sila at ipapasok po nila yung kanilang order na imported rice para makarating sa bago mag-September 1. Dahil habang hindi po tinataas yung buwis o taripa sa imported rice, ang binabayaran po ng importer ay 15% tariff lang po versus yung 35 pesos at 35% na sana po ay ibalik po ng ating Pangulo dito po sa tariff. Dagdag pa ng opisyal, hindi na dapat unti-untiin ang pagdaragdag ng taripa dahil labis na ang paghihirap at lugi ng mga magsasaka na umaabot na sa 54 na bilyong piso mula Enero ngayong taon. Ang linaw-linaw na 54 billion pesos ang nawala. Tapos on a per hectare basis, isang partner po na ang kanyang saka ay 1 hektarya, nawalan po siya ng 24,000 piso. Hindi ba po na yan? Grabe na po yung paghihirap ng ating magsasaka. So kung idadandahan mo pa yung taripa from 15 to 25, parang yung may nakita kang nalulunod na tao, idadahan-dahan mo pa yung pagbigay ng ayuda. Bakit ganun? Dapat agad salbahin po yung magsasaka po natin. Yan mo naman ang tinig ng Pangulo ng Federation of Free Farmers at dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, lumiit ang agricultural trade deficit ng bansa nitong Hunyo dahil sa naitalang double-digit growth sa farm exports. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, lumubog ang gap sa mga agricultural goods trade sa $742.38 million mula sa dating $857.92 million sa nakaraang taon. Kabilang sa mga pangunahing farm exports ng bansa ang mga prutas, hayop, gulay at microbial fats and oils. Binigyan din ng PSA na pinakamalaking bahagi ng nasabing exports ang mga edible fruits and nuts
na nagkakahalaga ng mahigit $240 million o katumbas ng 33% ng kabuang farm export ng bansa. Pasada Balita. Sa iba pang balita, kuha muna tayo ng DWIZ Patrol Reports. Aglaban sa katiwalian, susi para mabawasan ang pangungutang ng bansa. Yun po yan mismo kay Pangulong Marcos. Alamin pa natin ang iba pang detalles sa ulat na ito ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaki ang maitutulong ng kampanya laban sa katiwalian upang unti-unting mabawasan ang utang ng Pilipinas. Sa podcast ng Pangulo, sinabi nito na kapag napigilan na ang pagnanakaw sa pondo ng bayan, masisiguro bawat inuutang ng gobyerno ay napupunta sa tamang proyekto at mga inisyatibong may malinaw na balik para sa mamamayan at sa ekonomiya ng bansa. Gid pa ng Pangulo, ang utang ng Pilipinas na nasa 17.2 trilyon ay hindi dapat ikabahala kung ginagamit naman ito sa mga makabuluhang pamumunan tulad ng pagsasanay sa mga manggagawa, pagpapalakas ng infrastruktura at iba pang hakbang na lumilika naman ng trabaho at nagpapalago ng kabuhayan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Totonglas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantalang pagbiyahe ni VP Sara sa Kuwait ng walang travel authority, itinanggi. Detalye mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang balitang kumakalat na bumiyahi siya sa Kuwait ng walang travel authority. Tinawag itong fake news ni VP Sara at tila isang uri ito ng political scapegoating para ilihis ang atensyon ng publiko. Matatandang ibinunyag ng Malacanang na may natanggap silang ulat na sinasabing may plano si Vice President Duterte na bumiyahi ulit sa Kuwait ngayong araw o August 8. Pero sa kabila nito, tiniyak ni VP Sara na patuloy na maglilingkod ang Office of the Vice President sa gitna ng mga kinakarap nitong hamon sa budget at politika. Narito ang pahayag ni VP Sara. Isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So natin na unfavorable sa administration ang desisyon ng Senate of the Philippines. So gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating. Ako, si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tuloy tayo sa iba pang balita. Kinumpirma ng PAPI o itong Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated ang bagyang pagtaas ng kaso ng leptospirosis at iba pang waterborne diseases sa mga pribadong ospital. Ito ayon kay PAPI President Dr. Jose Rene De Grano ay matapos ang magkakasunod na bagyo at habagat na naranasan sa bansa noong nakalipas na buwan. Tiniyak naman ni Dr. De Grano na bagamat kaagad napupuno ang 10% bed capacity sa ward o basic accommodation na nakalaan sa mga PhilHealth members sa private hospitals, tinatanggap pa rin nila ang emergency cases. Samantala, pinawi ni Dr. De Grano ang pangamba ng publiko sa pagtanggap ng guarantee letters ng ilang pribadong pagamutan dahil tumatanggap naman ito ang mga ospital na mayroong Memorandum of Agreement sa Department of Health. Kasi po kailangan niya merong MOA, Memorandum of Agreement, na sinasign niya na ibig sabihin tatanggapin talaga ng mga ospital yan. Kasi yan po ina-advance ang services. So maghihintay ang mga ospital ng mga around 60 days bago sila bayaran. So yung iba pong ospital, wala silang MOA, so usually hindi sila tumatanggap. Pero marami pong ospital ang may MOA, tumatanggap po.
Yan po naman ang tinig ni Dr. Jose Rene de Grano, ang Pangulo ng Private Hospital Association of the Philippines sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Nakapagtala naman ang kabuuang 141 kaso ng leptospirosis ang Department of Health sa Central Visayas mula Enero hanggang Agosto 5 ng kasalukuyang taon. Ayon kay Central Visayas Office of the Regional Director Officer in Charge, Jonathan Neil Erasmo, nagmula ang datos sa Cebu, Bohol at iba pang highly urbanized city sa rehiyon. Pinakamaraming naitalang kaso ang Cebu at Mandawi City na kilala bilang mga bahaing lugar. Mula sa kabuuang bilang ng pasyente, mahigit 100 ang kalalakihan at 27 naman ang mga kababaihan. Pasada Balita. Kinumpirma naman ng Department of Health, DOH, na wala nang babayaran sa ospital ang mga biktimang nasugatan sa pagsabog ng air compressor sa bahagi ng Tayuman dyan sa Tondo, Maynila. Ayon sa DOH, dahil sa zero balance billing, bayad na ang lahat ng gastusin ng 6 na biktima, alinsunod na rin sa mandato ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sasagutin ng zero billing program ang basic accommodation ng DOH hospitals. 3 sa mga biktima ang sumailalim sa operasyon at nagpapagaling na sa Surgical Intensive Care Unit, habang ang isa naman ay nakatakda ring operahan sa natamong facial injury. Samantala, ang pinakabata sa mga nasabugan ay nagtamo rin ng traumatic brain injury, multiple fractures sa magkabilang binti at kanang braso. Ang 2 naman sa mga biktima ay kaagad ding pinauwi matapos magtamo lamang ng mild injuries. Pasada Balita. Naniniwala naman si Manila 3rd District Representative Joel Chua na isa sa mga prosecutor ng Kamara na pinanghimasukan ng Korte Suprema ang eksklusibong kapangyarihan ng Kamara na magsimula ng impeachment process sa inilabas itong desisyon sa impeachment case laban kay VP Sara na sinuportahan ng 215 mga kongresista. Ayon kay Congressman Chua, miyembro ng House Prosecution Panel at tagapangulo o chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, nagdagdag ang Supreme Court ng mga parameters o hakbang na sumasaklaw sa eksklusibong prerogative ng Kamara na magsimula ng impeachment laban sa isang opisyal. Ang mga karagdagan anyang requisite nagpapahirap sa mababang kapulungan na magsagawa ng impeachment sa hinaharap. Binigyan din pa ng kongresista na ang paglalagay ng karagdagang parameters para sundin ng Kamara sa pagsasampa ng impeachment laban sa isang opisyal, hindi anya saklaw ng kapangyarihan ng Supreme Court. Pasada Balita. Libingan na ang pinaglagyan ng Senado sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ganito inilarawan ni Senador Alan Peter Cayetano ang kanilang pag-archive sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bagamat pinatay at inilibing na ang nasabing kaso, nilinaw ni Senador Cayetano na maaari pa itong buhayin ng Korte Suprema sa pamamagitan ng pagbaligtad ng naunang desisyon nito na nagdedeklarang unconstitutional sa impeachment case ng Vice Presidente. Anya, ang problema sa motion to table ni Minority Leader Vicente Soto III ay pinapanatili pa rin itong buhay ang impeachment laban sa Vice Presidente sa kabila ng ruling ng kataas-taasang hukuman kaya mas angkop na i-archive na lamang ito. Pasada Balita. Engineer Juan Contihino, oras muna sa udyat. 26 na minuto na makalipas sa ika-6 sa pagkakataong ito, mga kabalitaktakan, muli tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Kampo ni VP Sara handa pa rin sakaling maharap muli sa impeachment sa mga susunod na taon.
Detalye nagbabalik, Patrol 38, Jen Patrolya. Nire-respeto ni Vice President Sara Duterte ang naging desisyon ng mga senador na i-archive ang articles of impeachment laban sa kanya. Iginiit ni VP Sara na gusto niya ng bloodbath o litisin siya para mailahad ang lahat ng mga ebidensya mula sa kanyang defense team. Pero handa pa rin anya ang kanyang kampo sakaling maharap siya muli sa impeachment sa mga susunod na taon. Pakinggan natin ang pahayag ni Vice President Duterte. As I said, diba, I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan nga posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kibalo, 2026, 2027, 2028, na ay mga mag-file na po og impeachment. Sa kabila nito, tiniyak ni Vice President Duterte na tuloy ang serbisyo ng Office of the Vice President sa kabila ng pagkakabawas ng kanilang pondo. Ako, si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sa iba pang balita, pamahalang Marcos interesado pa ring bumili ng mga kagamitang pangdepensa sa India. Balit meron siyang paglilinaw. Alamin po natin ang iba pang mga detalye sa ulat na ito ni Patrol 13, Gilbert Verdes. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na desidido pa rin ang gobyerno ng Pilipinas na bumili ng mga kagamitang pandepensa sa bansang India. Itong sinabi ng Pangulo sa isang panayam ng isang media entity sa nabanggit na bansa. Dito ibinahagi ng Pangulo na may mga nakalinya ng procurement para sa Armed Forces of the Philippines na mga kagamitan nga na parte pa rin ng nagpapatuloy na modernisasyon ng nabanggit na hukbo. Subalit nilinaw ng Pangulo na ang patuloy na pagbili ng mga military equipment ng Pilipinas ay hindi raw paghahanda sa gyera, kundi maging handa sa pagtugon sa mga hamong kinakaharap. Ayon sa Pangulo, kailangang depensahan ang bansa sa anumang mga banta. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa himpilang may todong las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At sa pagkakataong ito, ako na mismo ang kakarir with your indulgence, Ma'am Juday. Ano ba yan? Tungkol ito sa Altanghap ngayong araw na ito. Kakagutom na naman yan. Oo. Sige, alamin na natin. Sa nag-iisang ina mo, ina ko, ina nating lahat. Ang palengke queen ng DWIZ, Aling Beth Samson, magandang morning! Yes, good morning mga ina niyong lahat. Araw-araw, alam po, ang almusal ng inyong lingkod ay tinangag. Good Tinangag morning, na may Mama bawang. Yes, good morning, Miss Juday. Sinangag at saka scrambled eggs ang almusal namin. Ayan. Sa 7 itlog, sa 5 itlog, na 7 ang isa. Medium size, 35 lang yan. John at saka Ma'am Juday. Opo. Tapos ang tanghalian at saka hapunan namin, kasi it's Friday, it's ginisang munggo day, at ang katerno ay pritong tilapia. Dapat galunggong kaya lang wala. Wala akong nakitang galunggong. So ang bigas ko, walang galunggong, mahal daw po. Hindi makaangkat. Ang bigas po ay 40 pesos ang 1 kilo. Nakabili po ako ng isang sachet o isang pack ng munggo, halos kalahating kilo yan, 55 pesos. Ang aking sibuyas, bawang at dahon ng malunggay. Hindi ako nakakuha ng malunggay sa kapitbahay. Naubos, nakuha ng ibang kapitbahay. Allah! Naunahan ako kahapon kasi alam nila magbumunggo. Nag-unahan na ng pagkuha ng malunggay. Naubusan ako. Kaya akong bumili ng malunggay sa palengke. So yun, pati naman yung bawang at saka sibuyas, 25 pesos. Ang sahog ng munggo, 30 pesos na tokwa. Tapos, nakabili po ako ng 1 kilong tilapia, tumatalon-talon pa, hindi naman siya kalakihan. Yung isang isdang tilapia, kasya na sa isang tao, 160 pesos. At ang aking mantika, 30 pesos. At dahil maganda ang budget ko, nakabili ako ng 1 kilong saging na halagang 40 pesos, latundan.
Ayan. Ba yung Sumatotal parang sa orange? Yung latundan ba yun? Parang Hindi. orange? Hindi po, dilaw po yung Yung yun, parang yung pwede yung sa parang baby. Opo, Opo. yung parang yung sinasabi yung orange yung po yung sinasabing lakatan. Katan. Okay, Lakatan. napapagpalit ko Lakatan. lagi yan eh. Yung ganyan eh. Yeah, meron Alright. pang senyorita. Opo, Yung opo. siliit ng daliri, senyorita. Ayan, dahil 35 almusal, tanghali hanggang hapunan, 415 pesos lang ang budget ko bababa pa sa yun. altanghap. Po. Bumawi kahapon, mataas, Oo. 525, di ba? Pero Aling Ayan. Bet, bago ka magpaalam, kamusta ang Yes, presyo po. ng gulay dyan? Kasi yung sa amin, Naku nagtaka po. ko nung nakaraang araw, yung dating 10 pisong isang bungkus ng pechay Tagalog, 25 pesos na. Wala, 15 pesos Yes, agad ito. ang inakyat? Oo. Hawak-hawak ko yung report ko kanina sa Pinoy Gising. Sa Ampalaya nilang dating 100, 220 kuhay. Ay, grabe. Talagang tumaas, Wow. ano? Yes, ang Ano hawak raw ko po ang dahilan? Dahil tag-ulan? yung dahil nag-ulan, nagbagyo. Ay, naku. Tsaka 3 salin kasi yan, John eh. Aha. Bibili sila sa Correct. Divisoria, magagaling ng Baguio. Mm. Dadalhin ng Divisoria o dadalhin ng ibang lugar sa Balintawak. Eh, siyempre, yung kukuha sa Kamanaba, 3 angkat na. Magpatong ng patong ang halaga niyan. Eh, Yung ang mga kargador pa. middlemen, oo. Opo, Kaya ang talaga yung kargador patungan pa. na yan, mahirap talaga na ibubungan yan. Pangit ang naibubungan yung patungan na yan eh. Yung patungan na yan, talaga lang Opo. kwenta yan. Abis, siling labuyo, mahilig ka sili, 500 na 1 kilo eh. Oh, ang talong eh dating 80, 160. Ay ko. Saan ka pa? Dati makakabili ka ng sining panigang na halagang 100, 200 ang 1 kilo. Pati Okay. isda, napakamahal. Ang bangus na dating 220, 260 hanggang 280. Dahil sa sinabi mo na wala na kami ng ganang kumain. Pero gaganahan ka busog din. eh. Gagana. Ay, mawawala yung ano nyo kasi magluluto ako ng napakasarap na ginisang munggo. Ayan ka na Kahaluan ko ng naman. tokwa. Ayan ka na naman, pagutom ka. Ayan. Oo. Dekaterang pritong tilapia. Maghapon na yan kasi 1 kilong tilapia. At yung Okay. munggo ko marami. May saging pa. Saan Ituloy, ka pa? ituloy niyo pa, Aling Bet. 450 lang. Tuloy niyo pa yung ginagawa niyo. Para magutom ka lalo. Correct, Pagkatapos correct. din naman mag-broadcast, pwede nang kumain. Naman. Anyway, Of course. ayan. Friday, happy weekend. Happy weekend. Mula sa inyong Palengke Metro Patrolbet Samson para sa Altanghap, Pasada Balita. Nagbabalita ng tama, namamalengke ng tama. Back to you guys. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, inelmahan ng liderato ng Kamara ang naging pasya ng Senado na i-archive ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, minadali ng mataas sa kapulungan ang desisyon nito gayong nakabinbin pa ang motion for reconsideration ng Kamara na inihain sa Korte Suprema. Ipinunto ng leader ng mababang kapulungan na ang pag-archive nangangahulugang ibinaon na rin ang articles of impeachment kahit wala pang pinal na desisyon ang Supreme Court. Malinaw anya sa konstitusyon na tanging Kamara ang may eksklusibong kapangyarihang magpasimuno ng impeachment, bagay na kanilang ginamit ng makatwiran, malinaw at tapat at hindi bilang ganti, bagkus para sa tungkulin. Binigyan din ng kongresista mula Leyte na hindi nila ginamit ang kapangyarihang ito upang umatake kundi para maghanap ng mga kasagutan na hindi naman naibigay ng pangalawang Pangulo. Hindi rin anya ito political maneuvering, bagkus ito ay para sa accountability o pananagutan na nakaangkla sa mga beripikado impormasyon at dokumento. Nanindigan din si Speaker Romualdez na hindi sila nagpadalos-dalos sa paghahain ng impeachment complaint dahil ang binadali, nakapansin-pansin, ang paglilibing dito na tiyak maaalala ng taong bayan. Umaasa rin ang leader ng Kamara na kikintal, kikintal ang tagpong ito sa mga Pilipino at kapag dumating ang sandaling ito, maaalala ng publiko na tumindig ang Kamara at itutuloy ang laban, hindi para sa sarili nito kundi para sa konstitusyon, sambayanan at katotohanan na walang public official na hindi napapanagot. Pasada Balita. Ano yung kikintal? Titimo, Titimo. tatatak, Tatatak. mamarka. Naiba kasi lalo nung may binanggit kang iba. Kasi banggit ko, Umagang kikintal, umaga. ikaw, titimo. Umagang O ngayon, umaga. tumatak. Dapat ang Ayan. gamitin natin. Tumatak, Ba't ganyan ang reaction mo? Oo. Ikaw Sino itong yan? nagtuturo ng kung ano-ano dyan eh. Di ba? Ba't kami sinisisi mo? Mga kabalitaan, si Engineer Winner Contihino po ang may Tama. pakanan nitong mga to Okay. Para mas maliwanagan, para makuha naman ang panig ng
mababang kapulungan. Yes, Dahil I understand, of may mga course. Oo. nagsasabing kahapon or after nung mismong desisyon ng Senado, mukhang na bugbog sarado, quote-unquote, ang Kamara sa issue ng impeachment. So tayo po'y pinalad mga kabalitaan-kabalitaktakan na makakausap ang isa sa mga prosecutor ng impeachment case sa katauhan po ni Manila 3rd District Representative Joel Chua. Congressman Chua, good morning po. Johnny Bañez, Judith Estrada Larino po. Live na po tayo sa DWIZ, Alo Channel 23. Kong? Hi Judith and John, magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Po. Yes. Unang katanungan, reaksyon niyo po sa nangyaring ito na marami nagsasabi, pinatay, ibinaon, nasa ICU. Ano po ang tindig ng isang Joel Chua sa isang prosecutor sa kasong ito ng impeachment? Kong, go ahead, sir. Alam po ninyo John, ang hindi po nabigyan ng katarungan ay hindi naman po yung ating Vice Presidente. Ang nabigyan po dito, ang hindi po nabigyan ng due process dito ay ang mamamayang Pilipino. Dahil ito po ay usapin ng accountability. Dito po sa ating accountability, ang pinoprotektahan po natin dito ay ang publiko at ang taong bayan. Sa issue po nung binabanggit na tila ba parang naging unconstitutional dahil sinasabing minadali or kulang sa tamang proseso ang ninyong naging hakbang sa impeachment na ito, Congressman Chua? Alam po ninyo, kung mababasa po ninyo ang aming motion for reconsideration, makikita po ninyo doon lahat ng mga argumento. At ang aming pong ginawa ay sinunod lamang namin ang alituntunin na nakasaad sa Francisco at sa Gutierrez case. Ngayon, kami po ay pinarurusahan sa pagsunod po dito. Ang nakakalungkot po dito po sa naging huling kaso, sa desisyon po ng ating kataas-taasang hukuman, with all due respect syempre sa kanila, no? Nagdagdag sila ng mga parameters na dapat naming sundin sa impeachment, sa paghahain ng impeachment. John, kung babasahin po natin ang ating saligang batas, napakalinaw naman. Ang may exclusive power to initiate ng impeachment ay ang Kongreso o ang House of Representatives. Kami po, nakalagay po doon sa ating saligang batas, kami po ang binibigyan ng jurisdiction para mag-promulgate ng sarili naming rules. Sa pagtatalaga po ng panibagong mga alituntunin, parang sa aming pong paniniwala, nasasaklawan na po yung aming kapangyarihan sa pag-i-initiate po ng impeachment. Kung with your indulgence, kahapon meron kaming kausap na binabanggit na wala namang bagong, yung term na insertions or yung mga bagong parameters na binabanggit, kundi hindi lamang daw po makikita literally doon sa konstitusyon, pero pag pinagtignitag ninyo yung sinasabi ng saligang batas, doon daw po tutungo Kaya nabanggit na mukhang unconstitutional o hindi nasunod yung mga tamang proseso base na rin sa naging desisyon ng kataas-taasang hukuman. Kong? Doon po sa desisyon po ng kataas-taasang hukuman, sinasabi dito na dapat daw binigyan ng pagkakataon na makasagot ang Vice Presidente. Process. Opo, dapat daw binigyan ng pagkakataon na makasagot. Pero alam po ninyo, ganito po kasi yan, John, ang paghahain po ng impeachment, dalawang klase po yan. Yung isa po, yung pagfa-file at saka pag-refer sa tamang komite. Ang tawag po doon, yung committee procedure. Yung isang procedure naman po, ito po yung pagpapasa ng 1/3 vote ng mga miyembro. At pag ito po ang impeachment complaint ay naipasa, ito po ang magpo-form ng articles of impeachment. At yun po ay automatic na dadalhin na po sa Senado. Yun po yung mode na amin tinahak. So nasaan po doon nakalagay na dapat pasagutin yung Vice Presidente? Yung due process na yung sinasabi po nila para po sa respondent o sa Vice Presidente ay mangyayari po yan sa trial proper. Pag nasa Senado na. Pag nasa Senado na. Yun na po yung due process. Pero, kasi ang linaw po sa ating saligang batas, yun lang po yung nakasaad Pero kung ang binabanggit din po, parang
malinaw din sa saligang batas na pag sinabi nyong ipinasa nyo at pinirmahan ng mga kongresista, dapat daw malinaw na napag-aralan at alam mismo ng bawat pumirma yung kanilang pinipirmahan. Tama po, pumirma kami, binasa po namin. In fact, kaya nga po more than 1/3 eh. Alam po ninyo, hindi mo naman maaalis na lahat yan. Yung iba, syempre, binasa lang ng hindi masyado. Pero wala naman po, ang hinahingi po lamang dito is 1/3. Ito pong pumirma, more than 200 plus. Yung po ba, almost unanimous nga yata At saka, John, yung pong exclusive power to initiate nasa amin. Yeah. Sabi nga nung Korte Suprema sa kaso po ng Gutierrez, ito nga po ay ang Congress ang binibigyan ng wide latitude. Hindi po ito kagaya ng mga hearing sa korte kung saan napaka-strict ng mga rules. Dito po hindi. Kasi po, ang nililitis po dito, ang tinitignan po dito ay kung yung mataas na opisyal sa gobyerno ay tama pa rin po ba? Fit pa rin na mag-conduct o maging opisyal. Ito po'y kakaiba. Hindi po ito criminal procedure, hindi po ito civil at hindi po ito admin. Ay yung anggulong mukhang ginamit nitong Supreme Court itong huling desisyon nilang unconstitutional para maging bulletproof para sa kanila, which is mga maestrado is impeachable officials din, Kong. Ako po, ayoko po mag-insinuate ng kung ano-ano. Basta't kami po, siyempre, ako po bilang abogado, bilang officer of the court, tayo naman po ay i-exhaust lamang po natin ang lahat po ng legal remedy na meron po sa batas. Basta doon lamang po tayo sa rule of law. Isa pang paningit bago ka ating Juday. Sige, go Ano ahead. po reaksyon nyo? Ewan ko kung magre-react ka. Yung banggit ng mismong Senate President na sinasabi niyang hindi playground ang Senado para pagbatuhan ng mga taong kalaban ninyo sa politika. Something to that effect. Ano pong reaksyon nyo yan? Can you comment on that? Ginagalang po natin ang ating Senate President, pero hindi lamang po kami ang humisigaw ng katarungan kung hindi ang taong bayan. Kong, good morning po ulit. Si Judith Estrada Larino ito. Habang hinihintay po natin yung desisyon ng Korte Suprema sa MR ng Kamara ninyo, no? Ano ho ba ang iba pang mga paraan para mapanindigan talaga natin itong isinampa natin o sinusulong nating impeachment complaint laban po dito sa ating Vice Presidente? Alam po ninyo, ngayon kasi kabubukas lamang ng Kongreso, 2 linggo pa lang, nasa proseso pa lang kami ng pagbubuo ng mga komite. So, once na nabuo na, saka pa lamang namin mapag-uusapan kung ano ang aming magiging priority. Pero right now, ito pa lamang po ang inaabangan namin, ang magiging desisyon po ng ating kataas-taasang hukuman sa MR na ipinasa po ng House at ng OSG. Pero for sure, ready na kayo dyan, Kong, whatever the decision is, sa MR. Wala po tayong magagawa. Siyempre, lahat naman po yan, respetuhin natin. Last on my part, Kong Chua, with your indulgence again. Sa palagay niyo po ba kung wala yung desisyon ng Supreme Court na nagsasabing unconstitutional itong proseso, iba po ang magiging galaw ng Senado? Hindi ko po alam, pero nakita naman po natin bago po lumabas yan dati, iba na yung kanilang nagiging galaw. Siguro ito, naging ano na lang nila, naging at least dito, pinagtibay na lamang nila. Pero tayo po talaga humihiling na sana po yung constitutional mandate po ng bawat isa sa amin ay dapat po talaga ay nagampanan. Kong Les na, anong reaction mo? Pinapapalitan daw si Speaker ni Senator Amy Singit Marcos. mo pa yun? Bigla ko naalala kasi susunod ko nga ito si Senator Amy anong reaction mo, Kong? Well, yan po ay internal matters po ng House. Ginagalang po namin yung internal matters ng Senate. Kaya sana po galangan at respetuhin din po nila ang internal matters po ng House. Right. Congressman Chua, baka meron ka po pong karagdagang mensahe or panawagan sa ating mga kababayan. Go ahead po.
Kami po, sa totoo lang, nananalangin po kami na sana po ay yung hinihingi po ng taong bayan na katarungan ay mailabas po natin. Dahil dito po, mananatili ang katanungan saan po napunta ang pera na mahigit 600 million. Sino? Si Mary Grace Piatos. So marami pong katanungan ng ating mga kababayan na hanggang ngayon ay nanatiling katanungan. Sana po pagdating po ng panahon, ito po ay masagot. Alright. Then Congressman Chua, maraming salamat sa pagkakataon. Good luck, good morning at God bless po. Mabuhay po kayo. Alright. Yan po mga kabalitaktakan, isa sa mga miyembro ng prosecution team or panel ng Kamara, si Manila 3rd District Representative Joel Chua po naman. Pasada Balita. Congressman Representative Buner Cantino, oras muna sa udyat. 10 minuto na lamang, 7 a.m. na. That time check. Muli tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. ER, emergency room ng Ospital ng Maynila, umaapaw na sa mga pasyenteng may leptospirosis. Pinatin ang detalye mula kay Patrol 5. Ayayupang Ma-accommodate ang mga pasyenteng nagpupunta sa ospital ng Maynila. Ito ang tiniyak ni Director Dr. Grace Padilla sa kabila ng abiso na overcapacity na ang kanilang emergency room dahil sa pagtaas ng bilang ng leptospirosis cases. Ayon kay Dr. Padilla, sinisikap nilang matanggap lahat ng pasyente. Ngunit kung hindi kakayanin ay i-refer na lamang nila ito sa ibang government hospital sa Maynila. Giit ni Dr. Padilla, titiyakin, sisiguruhin muna nila na stable ang pasyente bago makipag-ugnayan sa ibang ospital. Sinabi ni Dr. Padilla na inaasahan na nila ang pagdami ng kaso ng leptospirosis 2 linggo matapos ang walang humpay na pag-ulan at pagbaha sa Metro Manila. It is Batal number 5. Ayayupang kaparisyon tulamata ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, 1 million pesos na cash reward ibibigay daw sa impormante para maaresto ang mga pumatay sa ABP Party List nominee. Iba pang detalye sa ulat na yan ni Patrol 24, June Samson. Naglaan at nag-alok na magbibigay ng 1 milyong pisong pabuya o cash reward ang party list na ang bumbero ng Pilipinas para sa sinumang makakapagturo sa kinaroroonan ng mga pumatay kay Leninsky Bogs Bakud na 3rd nominee ng ABP na pinatay noong April 28 sa P. Guevara Street, Barangay 435, Sampaloc, Manila. Sinabi ng ABP na hindi ito basta lamang insidente ng pagpatay dahil ito nila ay pag-atake sa isang taong buong pusong naglilingkod sa bayan. Kaya naman hindi niya sila titigil sa paghahanap ng hustisya para sa kanilang kasama. Inilala ang mga sospek na sina Arnold Ford Glean Umandap at Joshua Hernandez Andalion at naglabas ang Manila Regional Trial Court Branch 33 ng non-bailable warrant of arrest noong July 30 laban sa 2 nabanggit na mga sospek. Si Arnold Umandap ay huling nakatira sa 47 Ruiz Street, Eastern NCR at sa Bagak, Bataan. Samantalang si Joshua Andalion naman ay nakatira sa Pantihan 1, Balayungan, Maragondon, Cavite. Si Umandap ay pinuno umano ng isang grupong peke na iligal na gumagamit sa pangalan ng ABP at si Andalion naman ang sinasabing isa sa mga sakay ng motorsiklo na ginamit sa pananambang kay Bakud at malakas ang hinalang may politikal na motibo sa krimen. Maaari nilang makipag-ugnayan sa PNP Hotline 117 o sa CIDG sa numerong 0951-059-3843 at ang 1 milyong pabuya ay ibibigay sa sinumang makakapagbigay ng tamang impormasyon at ituturing na confidential. Kaya makakaasa nila na ligtas ang sinuman na magbibigay ng tip o ng impormasyon.
Patrol 24, June Samson. Para sa Impilang May Todong Lakas, DWIG, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Pinangunahan naman ni House Speaker Martin Romualdez ang unang pulong ng Visayas Caucus kung saan nagsama-sama ang mga kongresista mula sa iba't ibang bahagi ng Kabisayaan para magkaisa at mas mapalakas ang boses ng rehiyon sa mga usaping pambansa. Sa pulong na pinagbuklod ng iisang layunin para mapaunlad ang rehiyon, nagkaisa ang mga mambabatas mula Region 6, 7 and 8 at Negros Island Region na magsama-sama sa kabila ng pagkakaiba ng partido para itaguyod ang kapakanan ng mga Visayan at maisama ang kanilang mga pangangailangan sa mga plano ng pambansang pamahalaan. Ayon sa leader ng Kamara, hindi lamang ito basta aktibidad nilang mga mambabatas, kundi pulong ng mga nagkakaisang pusong iisa ang pinagugatan, mithiin at tungkulin na paglingkuran ang mamamayan. Itinatag ang Visayas Caucus bilang isang samahan na nakatuon sa advokasiyang pangrehiyon at hindi nakabase sa partido. Bagamat magkakaiba ang partido ng mga miyembro, naniniwala ang mga itong makakamit ang kaunlaran ng rehiyon sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagtutulungan at sama-samang pamumuno. Binigyang diin pa ng House Speaker na ang caucus hindi magsisilbing political block kundi isang mekanismo upang matukoy ang mga karaniwang issue, maisulong ang mga makabuluhang patakaran at makakuha ng pondo para sa mga proyektong direktang makikinabang ang Kabisayaan. Pasada Balita! Sa kabila naman ng pagbaba ng unemployment rate at underemployment rate nitong Hunyo, nadagdagan pa ang bilang ng mga manggagawang nagtatrabaho ng walang sweldo. Ayon kay Philippine Statistics Authority Assistant Secretary Divina Gracia del Prado, nasa 296,000 ang mga individual o halos sa 300,000 na yan na hindi binabayaran o walang natatanggap na sahod sa kanilang trabaho. Dagdag pa ni Asek del Prado, nabawasan din ang mga tinatawag na wage and salary workers, partikular sa private establishments. Gayunman hindi anya nila nakikita sa datos ang dahilan kung bakit hindi nakatatanggap ng sweldo ang mga naturang manggagawa at patuloy ang kanilang pag-aaral sa dahilan ng pagbawas o pagbaba ng wage and salary workers sa mga pribadong establishmento. Pasada Balita! Pag nagtatrabaho ka ng walang sweldo, ang tawag ba doon trabahador o empleyado? Ang tawag doon volunteer. Oo nga. Diba? Bakit naman ganun? Grabe Siyempre naman. naghihirap ka lalo na kung sadyang mahirap yung trabaho, Yung no? ibang may sweldo, nagre-reklamo, yung pa kayang walang sweldo. Lalo na. Sa bagay, nung nag-a-apply nga tayo, in-apply natin trabaho, di ba? Nabigay yung trabaho. Naghahanap ka pa ng sweldo. Uy, dapat meron. Samantala, tabayan niyo po ang magandang mensahe mula sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgard A. Cabangon. Sa oras pong 7:00 na ng umaga, narito na po ang A Thought to Ponder and Live. When you truly care for someone, you don't look for faults. You don't look for answers. You don't look for mistakes. Instead, you fight the mistakes, you accept the faults, and you overlook excuses. Think good, thank God, thank God. TGIF and have a relaxing weekend and God bless you. Ang tindi ang lalim. Talagang tumitimo ang I Thought to Ponder and Live na nagmula sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgard A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Nalakasan ng leptospirosis sumirit ayon sa pinuno ng Asosasyon ng mga Pribadong Ospital. Pasada Balita! Sa balitang pangkalakalan, GDP ng Pilipinas bahagyang lumago sa second quarter ng 2025. Pasada Balita! Balita sa ibayong dagat, US President Donald Trump planong magpataw ng 100% taripa sa computer chips. Pasada Balita! Sa balitang pampalakasan, Gilas Pilipinas, nawala ang Gilas. Talo ulit sa FIBA Asia Cup kontra New Zealand. Pasada Balita! Sa balita pangkalusugan, mamaya alamin po natin ang mga benepisyo
ng pagkakaroon ng maayos na tulog. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Rico Blanco, inaming siyang naglapat ng musika sa award-winning film na Sunshine. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. At sa iba pang tampok na balita, nananawagan ang coastal community sa Zambales kay mismong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin ang mga dredging at sand mining activities sa lalawigan. Kasunod na rin ito ng matinding pagguho ng isang baybayin sa San Felipe, Zambales na naging sanhi upang mawala ng tirahan ang ilang pamilya at masira ang mahigit 30 beachfront establishments sa lugar. Ayon sa mga lokal na opisyal ng Zambales, hindi flood-prone ang probinsya o hindi flood-prone province ang lugar kaya hindi kinakailangan ang pinirmahang administrative order ng DENR na nagpapahintulot sa pagtatayo ng flood control projects sa mga ilog sa Bukaw, Santo Tomas, San Felipe at San Marcelino, Zambales. Anila magdudulot lamang ang proyekto ng panganib at tuluyang pagkawala ng mga beach at resort, gayon din ang pagkakalugi ng mga hanap buhay sa lugar at higit sa lahat, ang posibleng pagkakadamay ng buhay ng mga residente roon. Pasada Balita. Samantala, namahagi ng ayuda ang PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha sa Barangay 503, District 4 sa lungsod ng Maynila. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tumugon sa mga biktima ng bagyo at habagat. Pinangunahan ni PCSO Directors Jennifer Leongson Guevara at Jana De Leon Mercado ang pamimigay ng Charitimba food packs sa mga pamilyang lumikas dahil sa pagbaha. Naglalaman ang bawat food pack ng mga pangunahing pagkain upang makatulong sa pagbangon ng mga apektadong residente. Sinagawa ang aktibidad sa ilalim ng PCSO Corporate Social Responsibility Program na layong magatid ng agarang suporta sa mga vulnerable communities sa panahon ng sakuna. Pasada Balita. Inasuhan naman ng Bureau of Internal Revenue ang 23 korporasyon, 56 na opisyal ng kumpanya at 17 certified public accountant na sinasabing sangkot sa paggamit ng nakakatakot, multo o ghost receipt para makaiwas sa tamang pagbabayad ng buwis. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., kabilang sa mga nilabag ng mga kumpanya ang tax evasion, perjury at false reporting relative to ghost receipts. Sinabi ni Commissioner Lumagi na umabot sa 1.41 billion pesos ang kabuoang halaga ng buwis na nawala sa pamahalaan dahil sa mga peking resibo o resibong ginamit bilang gastos ng mga kumpanya. Sangkot sa nasabing kaso ang iba't ibang sektor, partikular na ang construction, manufacturing, food at entertainment industries. Galing ang mga ghost receipts sa tinatawag na ghost corporations o mga kumpanyang walang aktwal na operasyon o mga empleyado. Au! Pasada Balita. Samantala sa pagkakataong ito sa oras na alas 7:08 ng umaga dito po sa ating programang Pasada Balita. Aba, meron pa tayong isa pang kakapanayamin. Ay, okay. O, sige, babalikan natin mamaya, ah. Oo, sige, babalikan natin yan. Na-ghost? Oo. Ayan na, natakot dun sa... Au! Tinggit mo uli, Sir John, eh. Ayan, mamaya ho, balikan natin, ha, ang dating presidente po ng IBP. O, yan, okay na. O, nandiyan na. O, nasa linya po natin ngayon si Attorney Domingo Cayosa, dating national president po ng IBP o itong samahan no ng mga abogado Integrated Bar of the Philippines. Ayan. Magandang umaga po, Attorney Cayosa. Good morning, magandang umaga sa nakikinig at nanonood sa inyong programa.
Yes, Johnny Banyes po, Judith Estrada Larino, Attorney Cayosa, maraming salamat sa pagkakataon muli na maabala kayo para makakuha ng reaksyon. Yan, Opo. syempre, oo, mainit-init. Opo. Pero bago yung bago yung sa desisyon ng Senado, gusto ko lamang malaman, direct from you, Attorney Cayosa, yung inyo pong tindig dito sa naging pagsuporta ng IBP sa deklarasyon ng Korte Suprema na unconstitutional yung impeachment case ni VP Sara. Ano pong tindig niyo dito, Attorney Cayosa? Go ahead, sir. To be accurate, at kung basahin natin yung kabuuan ng statement ng IBP, wala naman silang categorical na kinikilingan. It merely states mga general principles sa konstitusyon at kung ano yung sinasabi ng konstitusyon. So, hindi naman sila nagsasabi kung sino ang tama, sino ang mali. Sa katunayan, kinikilala din nila, kagaya ng konstitusyon at yung mga prinsipyo ng separation of powers, constituent powers, kinikilala nila yung kapangyarihan ng mga congressman, ng Senado, at saka ng Supreme Court. So, ang malinaw lang ng sinasabi nila kung ano ang desisyon ng Korte Suprema, kasi yan naman ang tinalaga ng konstitusyon na nag-interpret ng ating saligang batas at mga batas, tatalima ang lahat. Yun ang sinasabi nila. At malinaw naman din sa kanila na yung lahat ng sangay ng gobyerno, lahat tayo, no one is above the Constitution. So, yun ho naman na nararapat lang at mabuti naman at naglabas ng official statement ang aming organisasyon. Maintindihan din natin sana na ang IBP kasi, they represent all the licensed lawyers of the Republic of the Philippines. So, tinitimbang din nila, hindi kagaya namin o ng mga ibang mga abogado na in our personal capacities, mas free kami na magsabi mali o hindi. Kasi pag nagsalita ang IBP kasi, they represent everybody. Nakikita naman natin, iba-iba ang opinion ng mga individual na lawyers at yung mga iba pang mas malilit na organisasyon ng mga abogado. Alright. Salamat po sa paglilinaw. Ngayon, talo naman po ako with your indulgence, Attorney Cayosa. Sa naging tindig at desisyon naman ng Senado na i-archive ang impeachment process or impeachment case ni VP Sara. Ano naman po ang reaksyon niyo dito, Attorney Cayosa? Go ahead, sir. Well, at least, at the very least, nagkapag-desisyon na ang isa sa mga key actors ng impeachment, no? Kasi ang main actors talaga niyan, ang mga ahensya na binigyan ng kapangyarihan at obligasyon ng konstitusyon, yung House of Representatives at saka yung Senado. So mabuti naman na itong Senado at naging publiko yung kanilang pagtatalakay ay naglabas na ng kanilang stand. Yung at least now there will be less speculation. For some, less hope, no? Dahil nga sa nangyari na desisyon tungkol sa impeachment. Pero hindi pa ho naman tapos yung proseso. Meron pang mga hinihintay na pangyayari. At maganda rin na hindi kinatigan o hindi sinuportahan ng Senado yung unang panukala ni Senator Marcoleta na i-dismiss na lang. So itong, kung napapansin ho ninyo, there was an attempt sa mga senador at ganun naman talaga yung mga political bodies, yung mga give and take, they try to accommodate. So yung mga amendment, sa kabilang panig naman yung position ni Senator Soto na hintayin na lang muna natin maging final yung decision ng Supreme Court. So maganda rin na nakinig sila kay Senator Lacson na sinasabi, paano tayo mag-motion to dismiss? Wala sa ating rules yan. Kasi nga naman, hindi rin manilaw sa kanila, sila ba ay impeachment court o Senate in plenary. Hindi na nila masyadong tinalakay yun. So mabuti at least nawawala yun. Yung archive, yun ang naging compromise, middle ground. Kaya lang baka may
parang halos pareho ang sinasabi nila sa tabling o archiving. Kaya lang, meron hong sa detalye, may pagkakaiba yung archive. Po. Attorney Cayosa, yaman din lamang at nabanggit nyo na nag-decide sila na bilang isang Senado. Hindi po ba questionable yun dahil supposedly dapat mag-decide sila bilang impeachment court? Dahil impeachment process yung kanilang pinag-uusapan, Attorney Cayosa. Tama kayo dyan. At kami rin na masusing nag-aaral ng Constitution, yung sinasabi kasi na may desisyon ng Supreme Court, tama o mali, sumunod na lang tayo. That's the easiest way out. Nawawala sa konteksto yan. Sa ordinaryong mga kaso, ang Supreme Court, within its power, sa poder niya, kumbaga sa teritoryo niya, mag-decide, siya ang supreme na juez sa lahat, yung supreme over the Court of Appeals. Pero the Supreme Court is not supreme over other branches of government. Co-equal, di po ba? Co-equal? Co-equal. Opo. Ang supreme sa lahat konstitusyon. Kaya nga, yung iba, may punto yung iba na pagdating ho sa Senate, impeachment, malinaw sa Constitution, walang pakialam ang Supreme Court yan. Ang magdi-decide ng merito niyan, yung mga senador. Mabuti sana kung hindi pa nagsimula yung impeachment court. Nanumpa na sila, nag-convene na sila. Kaya nakapagtataka na bigla na lang tumiklop ang Senado nag-ano dun sa utos na Supreme Court na medyo unusual pa. Nangyayari pa minsan-minsan pero under exceptional circumstances. Dito, hindi pa nga tapos yung, hindi pa pinal, 2 beses inuulit sa Senado, oy, sumunod na kayo. Nakikita natin, ang punto nung marami na nagsasabi, mukhang tumiklop kayo dito. Anong klaseng impeachment court kayo na bigla na lang kayong tumalima. So, parang ganun ang nangyayari. Nawala yung pagiging co-equal. Parang sumunod lang todo sa kataas-asang hukuman. Tama po ba, Attorney Cayosa, yung pagkakaintindi ko? Tama yun, no? Naintindihan natin, alam, kahit sana ganun din ang desisyon nila, mas maganda sana kung sila as impeachment court ang nagdesisyon ng ganun para ma-maintain yung balance of power. Para naman hindi sila mapuna na sinurrender nyo inabandon nyo yung role. So kasi alam nila controversial ito So siguro naisip nila, kunwari sa Supreme Court na lang tayo sumusunod. Pero sa sarili nila, meron na silang numero. Di ba mas maganda kung yan sa tingin mo, panindigan mo na lang. Huwag ka nang gumamit ng ibang institusyon to make it more palatable to the public. Right. So ganun ang sa tingin ko ang nangyari. Na kaya din kung mapapansin niyo yung timeline, dinelay para hintayin yung Supreme Court decision. Parang sa tingin ng iba, parang ganun ang nangyari. Parang may mga nagko-comment nga po, Attorney Cayosa at Ma'am Judith, na mukhang talagang mahahalata kasi, na kung ganitong boto ang lalabas nang wala pa yung ng Supreme Court, parang politika ang dating. Minanipula? Oo, kasi hindi, parang yung sinasabi na dahil sa alliance talaga ang naging decision nila. Can you comment on that, Attorney Cayosa? Kasi parang ang binabanggit, nagkaroon lang sila ng mas matinding paninindigan dahil pinanghawakan nila yung pagiging unconstitutional na decision ng Supreme Court. Korte Suprema. Apo, tama po ba, Attorney Cayosa? Pretty obvious naman, di ba? But yun yung tungkol sa politika, ganyan. Tanggap naman natin, no? Mas madaling intindihin kung we realize that the Senate is a political body. The Congress is a political body. Pero yung patungkol sa pananagutan ng matataas na opisyal ng gobyerno, malinaw po sa Constitution, tinanggal yan sa Supreme Court. Bakit? Kasi nga pati yung mga justices ng Supreme Court pwedeng i-impeach diba? So kaya ginagay yan sa political bodies kasi para mas diretso ang pananagutan nila sa taong bayan. Bakit? Elected natin yung mga senador at mga congressman. Kung tayo yung agrabyado, tayo yung winalanghiya ng matataas na opisyal, to our elected representatives, mas medyo titimbangin nila yung pulso ng taong bayan.
Kasi may election yan regularly. Ang mga justices, hindi naman na-elect yan. So, Appointed, talagang it's in the political branch. Ang masama dito, parang himasukan o kaya pinakialaman ng Supreme Court yung trabaho nila na ngayon lumalabas, mali-mali pa yung facts o kaya judicial overreach talaga, gaya nung nababanggit namin nung umpisa pa lang. Ngayon na lumabas ang desisyon at kinukumpira, yun nga ang nangyari. So, yung akala siguro ng mga senador na pag kumapit tayo dito, magtago tayo dito sa desisyon nito, okay na. Very controversial yung desisyon, di ba? Yun ang problema nila ngayon, yung hindi nakatulong yung desisyon ng Supreme Court sa kanila, bagkus para bang may additional punana sa kanila ngayon na poder nyo yan, kapangyarihan nyo yan. Okay lang sa atin kung yun ang desisyon nila, pero panindigan nila. Yung bang magdesisyon ka na, meron ka na palang desisyon, maghihintay ka pa ng kadamay o kakampi, ang masasandalan. Tama po ba yung term, Attorney Cayosa? Masasandalan. Oo. Hindi pa din yung pasandalan nila kasi ngayon ang daming controversy. Right. Sa pong lumulutang, Attorney Cayosa, ating Juday, mga kabalitaan-kabalitaktakan, yung binabanggit na naka-footnote ba ang tawag doon sa desisyon na isa sa pinagbasihan ng ponente, report ng isang malaking TV network. Kung ibabangga mo naman sa facts na naka-record naman sa kamera yung isang particular na isyong pinagtatalunan at pinagbasihan kung bakit sinabing unconstitutional itong prosesong ito, anong reaction nyo doon, Attorney Cayosa? Hindi natin alam kung paano makakalusot ang Supreme Court sa punang yan Yun ang isang napakalungkot ho. Kasi nga, magkamali ka, palitan mo na yung doktrina. Yun yung wisdom nyo, karunungan ninyo. Pero yung palitan mo yung katotohanan, mahirap yun. Dapat hindi ka nagkakamali yan. Black is black, white is white, di ba? So, kaya tuloy, ang laki ng puna. Kasi kung mali yung mga premises mo sa napaka-importanteng mga factual premises, kahit napakagaling ka, malamang magkakamali yung desisyon mo Yun ang hindi natin alam. Binigyan naman sila ng pagkakataon dun sa MR. Tignan natin kung maginoo sila at aminin. Kasi ngayon, pati yung pinanggalingan nung kinukot nila, sabi, hindi ganyan ang aming report. Yes, may official statement Opo, yung TV network. Parang na-twist yata ang something na term na Alright. Oo, di ba? So, you don't even have to be a lawyer. Any law student would know na any court cannot use yung mga news report as basis. Hearsay yan Yun lang. So, ang dali lang tignan yung record ng mga congressman. Sinabi na nila yan sa kanilang submission. Nasa records po nila Sa records ng Congress Kaya pilipit yung desisyon. Sa tingin po ninyo, dahil unanimous, mababaligtad pa po ba? Or babawiin ba ng mga maestrado itong naging unang desisyon nila? At kung sakasakaling babawiin, ano po ang dating nito at epekto nito sa proseso, Attorney Cayosa? Hindi tama yung sinasabi nilang hindi na mangyayari. Kasi nga, historically, marami ng mga kaso na ang Supreme Court mismo, unanimous decision, binabaliktad din nila unanimously. So, yan ang importante. Pangalawa, di ho ba, yung kung klaro, dun lang sa facts, di ba? Kailan ba nangyari yung mga pangyayari? Malinaw na ngayon ang official records So kung papalagam mo pa yan, talagang magsususpecha na. Mas lalong babagsak ang kredibilidad ng desisyon na ito. So we hope, pwede naman kung gusto nila. At saka isipin natin, di ba? It is the highest form of integrity to correct yourself if and when you are wrong. Kaya bang gawin yun, Attorney Cayosa? Nararamdaman Hindi ba nyo mas ba? lalong kahiya-hiya yung lalabas kung Attorney, sakasakali? kung sakali. Well, yun ang marangal yun. Bayani ka, di ba? Na aaminin mo yung at iwasto mo yung mali. Kasi hindi, sa tingin ko, hindi mawawala itong issue na ito, lalong-lalo na yung mga factual issue. Kasi
wala kang kawala doon eh. Maari pa yung mga doctrines, principles, you can use yung other doctrine to justify what you're doing. Pero paano mo sasabihin na naunang na-dismiss yung mga tatlong naunang mga complaint. Kaya barred na yung pang-apat. Naunang dinesisyonan yung pang-apat. So mga ganun, yung sa logic, talagang hirap nilang tatakasan yun. Right. Isa na lang po, with your indulgence, Attorney Cayosa, unless mga anak pa ng isasagot ninyo, may dating po kasi na parang pagka kinwestiyon mo or parang nagkaroon ka ng duda sa sinasabi ng Supreme Court, ang pinapalabas nila, di ikaw na, mas magaling ka ba sa mga maestrado? Paano po natin itatama itong ganitong kaisipan, Attorney Cayosa? Okay, lagi sinasabi, Attorney, the court of last resort. Ganyan. Diba? Final ruler, Opo. final arbiter, whatever you call it. Paano po yun? Paano natin itatama yung ganong kaisipan ng mga kababayan natin, Attorney Cayosa? Well, ang usapin ho ng batas, kung ano ang totoo, black or white, yung mga prinsipyo ng justice, fairness, hindi ho yan nakukuha sa karunungan di ba? Nakukuha yan sa integridad at katapatan nung nagdidesisyon. So wag naman sana nilang sabihin na wag na nating pansinin yan kasi sila pinakamarunong. Mismo ho yung mga justices ng Supreme Court, inaamin nila na hindi naman sila yung pinakamarunong sa lahat. Hindi naman sila Diyos, gaya ng sinasabing God Padre Fabra. So sila mismo ang nagsasabi niyan. So, we have to disabuse. Magandang dinidiscuss ninyo ito. Kasi yung, parang ano lang yan nagkamali yung mayor, nagkasala. Mayor yan mag-mayor ka muna. Yan, ang ganda na example mo, Attorney Cayosa. Tsaka parang, sorry po, yung sinasabi mo na, pag nagkamali ba ang mga magulang natin, tayong mga anak, walang karapatang magsabi na, pa or ma, parang mali yata. Baka pa kailangan mo pampaliwanagan kami para malaman namin yung naging batayan mo para magsabi ka ng ganyan. Di ba? Tama, di ho ba? Kung gusto mong respetuhin ang iyong desisyon, pasya, sino ka man, tatay, mayor, boss, o kaya sino, Supreme Court kasama na, di iliwanag mo. Kasi kung kitang-kita yung mga pagkakamali mo at hindi lang ordinaryong tao nakakakita, yung mga magagaling din at may matinding pinanggagalingan o experience, di ba? The wiser is tignan nga natin ulit, di ba? Suriin natin ulit. Mas sinerespeto yan, yung kahit magulang natin, kahit sino, kahit boss natin, di ba mas sinerespeto natin kung mali sila at they are humble enough at they are courageous enough, nagkamali kami dito, iwasto natin. Yes, Attorney, ang tanong doon, kung tatanggapin ba nila? Di ba? May mga ganun. That's another thing na kahit bugbugin mo ng, not really batikos, pero yung ano ba tawag doon na partner John? Parang yung pangungonsensya, questionin mo, etc. Yan, sa linyang yan. Ang tanong doon, tatanggapin kaya? Pag ganun ho, di ba, ilipat natin kung yan ay presidente o yan ay nasa executive branch na maling-mali na pero pipilit na. Di ba ang tawag natin dyan kung minsan diktador? Yes, oo, malinaw. Nasaan pa yung ating rule of law? Kasi yung rule of law, palaging sinasabi na rule of law, rule of law. Sabi nga ni Justice Leone, paboritong term niya, rule of just law. Saan mo naman pupulitin ang rule of law kung mali-mali yung factual basis? Di ko ba? Yung bang, saan mo naman, pati ho yung prospective effect. Sa basketball na lang, di ba? Pag sinabi ito yung rule sa basketball, nung natapos na yung second half, tapos ito binago yan, tapos lahat ng mga na-shoot dun sa second half, baliwala yun. Bawal yung gano'n, di ba? Correct. So basic yung kung gusto mong baguhin yung patakaran, prospective yan. That's a basic principle in justice, in fairness, whether in the Supreme Court o sa negosyo, kahit saan, di ho ba? So, yun, ang hirap mong ipaliwanag yung mga ganyan. Kung hindi mo babaguhin, magsususpetsa
taong bayan na baka meron kayong ibang batayan. Hindi talaga yung rule of law Ano ho ba o yun? yung konstitusyon. Oh, attorney, parang we smell something fishy. Correct. Hindi natin matatanggal yan kahit nga anak, di ho ba? Yes. Kung yung tatay o nanay maling-mali, kitang-kita na ng lahat. Pero ano pa rin, talagang iba na ito, parang gano'n. And that is very important. And I hope the justices of the Supreme Court realize that sila na nga yung pinakamahinang sangay ng three branches of government. Their only strength is the wisdom and the correctness and the fairness of their decision. Dadagdagan mo pa sa ganito, di mas lalong mawawalan ng galang ang taong bayan o yung mga ibang institusyon, di ba? 2 chief justices na nila ang tinanggal sa impeachment yung isa naman sila mismo nagtanggal, na questionable din noon. So they keep on weakening themselves. So we have to pray for them kasi mahalaga ho yung delicate balance of the powers of the executive, legislative, and the judiciary. Kung hindi maayos ito, hindi katanggap-tanggap, ma-erode yun ma-erode yung ganung delicate balance. And we don't know, times change, politics change, down the road, baka meron ding mag-aabuso ulit. At sabihin, kayong maniwala dyan, tignan yung ginawa dito. Tama. Alright, Attorney Cayosa, as much as we want to, pero talagang tinatalian po kami ng oras. So for the meantime, we will rest our case. For the meantime. Thank you so much, Attorney Cayosa. Si attorney, at gagambalahin ka pa rin po namin sa mga susunod na pagkakataon para magbigay linaw sa mga isyong legal. Salamat po, Attorney. Good morning. Okay, hanggang kaya po. Maraming salamat. Happy weekend. Happy weekend, attorney. Thank you po. Alright. Yan po mga kabalitaktakan, si dating IBP National President Domingo Cayosa. Ito alamin natin ang pagiging kaagapay sa kalusugan ng PCSO dahil meron pong isang cancer survivor ang muling natulungan ng PCSO. Alamin natin buong detalye sa special report ni Angelo Baineo. Muling tumanggap ng tulong mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office si Tan Rondario, isang cancer survivor, para sa kanyang kinakailangang PET scan upang masigurong hindi na bumalik ang sakit. Noong Enero, ibinahagi ni Rondario ang kanyang karanasan bilang pasyente ng cancer at kung paano siya natulungan ng PCSO sa kanyang gamutan. Sa rekomendasyon ng kanyang doktor, kailangan niyang sumailalim sa PET scan 6 na buwan matapos ang huling check-up. Papasalamat po ako sa tanggapan ng PCSO sa pagtulong niya sa akin doon sa yung mga diagnostic na procedure na kailangan ko, tulad nga ng PET scan na handang tumulong ng PCSO upang matugunan ko yung mga test na yun. Sa pamamagitan ng Medical Assistance Program, naipagkaloob muli ang suporta upang mapanatili ang magandang kalusugan ni Rondario. Bukas ang MAP para sa mga nangangailangan. Bisitahin lamang ang opisyal na website ng PCSO para sa karagdagang impormasyon sa aplikasyon. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baineo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. At alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Health is the best wealth sa mga working millennials na may kakaibang challenge pagdating sa kalusugan sa panahon ngayon. Body wellness, mental wellness, at financial wellness, be sure balance ang lahat sa DWIZ Life Balance. Kasama sina Daryl Justin at Gia Rafael, Monday to Friday, 6 p.m. Lingkod ng Tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Balik tayo sa iba pang mga balita. Pumalo na raw sa mahigit 1 milyon ang nagparehistro na sa COMELEC sa unang 6 na araw ng 10-day voters registration. Ang kabuuang report
report. Alamin natin mula Kapachol number 5, Aya Yupangko. Pumalo na sa mahigit 1.2 million ang nagparehistro sa conventional elections o COMELEC sa unang 6 na araw ng 10-day voters registration drive. Mas mataas ito sa target ng COMELEC na 1 million new applicants. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang 222,246 registration na natanggap ng COMELEC sa ika-6 na araw ang pinakamataas na naitala mula Agosto 1. Pinakamarami sa mga nagparehistro ay mula sa Calabarzon na may 154,987. Sinundan ng Central Luzon na may 130,767 at Bicol na may 96,649. Cordillera Administrative Region naman ang nakakuha ng pinakamababang bilang na mayroon lamang 22,247. Ito sa Batal number 5. Ay, pang-comparison kilometer ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Nananawagan ng immediate at long-term solutions ang Laguna Lake Development Authority sa solusyong kinakaharap ng Laguna Dibay. Ayon sa LLDA, mangangailangan ng matinding rehabilitasyon ng pinakamalaking freshwater lake sa bansa upang maisalba ito sa mas matindi pang pagkakasira. Ito naman ang sagot ng LLDA sa mga ulat na posibleng maging pinakamalaking septic tank ang nasabing lawa o ang Laguna Lake kung hindi tututukan ng administrasyon ang rehabilitasyon nito. Upang maisakatuparan, nangangailangan din ang LLDA ng karagdagang tulong mula sa private sectors at mga malalapit na komunidad sa nasabing lawa. Pasada Balita! Samantala, habang nasa kanyang state visit sa India, nakapagpulong ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng Grandi Malikarjuna o Malikarjuna. Ayan, raw group na isang kilalang infrastructure company dyan sa India. Sa nasabing pulong, nagpayag po ang GMR Group ng kanilang interes, na tumulong sa Build Better More program ng pamahalaan, partikular na sa mga proyektong may kaugnayan sa paliparan at enerhiya. Isa sa mga binabantayang proyekto ng kumpanya ay ang Sangli Airport, kung saan nais mamuhunan ng nasabing Indian company. Bukod sa mga paliparan, pinag-aaralan din ng GMR ang posibilidad na makibagi sa iba pang malalaking infrastructure projects sa bansa. Samantala, positibo naman ang Pangulong Marcos sa naging pag-uusap na maaarian niyang magbukas ng mas maraming oportunidad para sa pagsulong na ekonomiya ng Pilipinas. Pasada Balita! Pero linawin lamang natin na hindi po Indian ang tawag sa nationality at mga tao ng India. Iba, di ba? Kasi baka akala nila yung Indian tsaka yung mga residente ng India ay iisa. Ay, ganun ba? Ano ba? Nalito tuloy ako sa'yo Masyado ka seryoso. Nagseryoso tuloy ako Isusundot pa naman sana ako. Wag na, masyado ka seryoso. Samantala, muna, di ba? Muling pinalalahanan ng Malacanang ang mga senador ukol sa kanilang mandato na tiyaking mapapanagot ang mga dapat managot. Ito akin kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ay kaugnay ng impeachment case laban kay VP Sara. Binigyang din niyo si Castro na hindi manghihimasok ang palasyo sa usapin ng impeachment at nais din naman mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumunod sa tamang proseso at tiyaking naaayon sa batas ang anumang hakbang na gagawin ng mga mamabata sa nasabing usapin. Iginit din niyo sa Castro na ginagalang ng palasyo ang hatol ng Korte Suprema na ibasura ang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo sa kadahilan ng walang saklaw o jurisdiksyon ang Senate Impeachment Court na talakayin ito.
Inamin din naman ng naturang opisyal na nakatanggap sila ng impormasyon na binabalak ng Vice Presidente na bumiyahe papuntang Kuwait, pero ayon sa Office of the Executive Secretary, wala pang aprobadong travel authority ang nasabing biyahe. Pasada Balita. Samantala, kapwa tumaas ang Trust at Performance Ratings ng Armed Forces of the Philippines, gayon din ng Philippine National Police para sa buwan ng Hulyo. Batay sa pinakabagong survey ng Okta Research, umabot sa 81% ang trust rating at 82% ang performance rating ng AFP. Higit na mataas kumpara sa parehong 65% na trust at performance ratings nitong nakalipas na Abril. Nakakuha naman ang militar ng 2% na distrust at 3% na dissatisfaction rate. Samantala, nakapagtala ng 71% na trust rating at 73% na performance rating on PMP, ang mas mataas din kumpara sa parehong 62% na trust at performance ratings sa nakalipas na survey. Nasa 6% naman ang distrust at 7% ang dissatisfaction rating ng pambansang pulisya. Sinagawa pang naturang survey ng Okta Research sa 1,200 individual sa buong bansa mula July 12 hanggang 17 sa pamamagitan po yan ng face-to-face interview. Pasada Balita. 10 katao naman ang patay habang 15 iba pang sugatan nang mahulog ang isang mini dump truck sa bangin sa hangganan ng Lebak, Sultan Kudarat at South UP, Maguindanao del Sur. Ayon sa mga otoridad, nawalan ng preno ang mini dump truck habang binabagtas ang pababa at kurbadang bahagi ng lansangan dahilan upang magtuloy-tuloy itong bumulusok pabagsak ng bangin. Pawang residente ng barangay Sinditan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte ang mga biktima. Sinasabing nanggaling ang mga ito sa isang salangguni o engagement ceremony sa Libak at pauwi na nang mangyari ang malagim na aksidente. Pasada Balita. Sa iba pang balita, nagsagawa na ng investigasyon ang Philippine Navy kaugnay sa pagkamatay ng kanilang dalawang hindi pa pinangalanang well-experienced diver kasunod ng sinagawang recreational diving activity sa Maitum, Sarangani. Sinabi ni Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Alcos, muli nilang pag-aaralan ang kanilang mga protocol sa may sinasagawang aktibidad lalo na sa operational diving upang hindi na maulit ang nasabing insidente. Una nang napaulat na off-duty at naka-wellness break ang dalawang Philippine Navy diver nang mag-dive ang mga ito sa dagat noong nakalipas na Agosto 4, August 4 Makalipas daw ang isang oras, nakita na lamang ang mga ito napalutang-lutang sa karagatan at wala ng buhay. Kaugnay nito, tiniyak naman ng Hukbong Dagat na kanilang ibibigay ang buong suporta sa mga naulilang pamilya ng dalawang biktima. Pasada Balita. Engineer Bernard Cortehino, oras muna sa hudyat. 4:04 minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Latest naman wala sa Filipino Mirror na panatili ang paglago ng factory output noong Hunyo kahit na bahagya itong bumagal kumpara noong Mayo. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 1.8% ang Value of Production Index ng ilang sektor sa manufacturing industry na mas mataas kaysa 3.1% noong Mayo. Ngunit mababa ito sa 3.6% na naitala sa katulad na panahon noong nakaraang taon. Lumago naman ng 2.2% ang Volume of Production Index, mas mabagal kumpara sa 3.4% expansion na naitala noong Mayo at 3.8% noong Hunyo 2024. Base naman sa mga tumugon na kumpanya, ang average capacity utilization rate para sa manufacturing sector ay nasa 76.6%, mas mababa kaysa sa naitalang 77% noong buwan ng Mayo. Pasada Balita. Samantala, umaasa si Finance Secretary Ralph Recto na makapaghahatid ng ginhawa sa pinakamahirap na pamilyang Pilipino ang naitalang 0.9% inflation rate ngayong Hulyo na itinuturing na pinakamababa sa loob ng 6 na taon. Ayon sa kalihim, malaking faktor sa pagbagsak ng inflation ang patuloy na pagbaba ng presyo ng mga bilihin lalo na ng bigas.
Binigyan din ni Secretary Recto na mahalagang maramdaman ng mga pamilya ang pagbaba sa presyo ng bigas at iba pang pagkain, kuryente at gayon din sa iba pang pangangailangan sa bawat tahanan. Kinilala rin ng kalihim ang malaking ambag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapababa ng presyo sa pamamagitan ng programang tulad ng 20 bigas meron na, gayon din ang pagpapatupad ng mababang taripa sa ilang produkto. Gayunman, nananatilian ang nakabantay ang pamahalaan sa mga posibleng banta sa presyo tulad ng mga kalamidad habang patuloy na inaasahan ang pananatili ng mababang inflation sa bansa. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Bahagyang lumago sa 5.5% ang gross domestic product ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2025. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, mas mataas ito kumpara sa 5.4% na GDP ng bansa sa unang quarter ng taon. Gayunman, mas mabagal pa rin ito kumpara sa 6.5% sa kaparehong quarter noong nakaraang taon naman. Naitala ang services sector bilang may pinakamalaking kontribusyon sa paglago ng GDP na 4.3%, sinundan ng industry sector na 0.6% at agriculture, forestry and fishing sector na may 0.5%. Samantala, napansin ng mga eksperto sa ekonomiya ang bahagyang pagbagal ng GDP ng bansa at iniugnay ito sa kaguluhan at tensyon sa iba't ibang panig ng mundo, habang idinagdag naman ng mga ekonomista na naging basihan din ang pagtitigil sa mga public construction projects dahil naman sa election bond. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Plano ni US President Donald Trump na patawan ng 100% taripa ang mga computer chips at semiconductors na aangkatin sa Estados Unidos. Sinabi ni President Trump ang pahayag o inilabas ni President Trump ang nasabing pahayag habang kausap si Apple CEO Tim Cook sa Oval Office. Ngunit, iginit ang Pangulo ng Amerika na hindi niya papatawan ng taripa ang mga semiconductor na ginawa sa loob ng bansa. Matapos ang nasabing pahayag, bigla naman daw tumaas ang market shares ng Apple at iba pang tech companies tulad ng Nvidia at Intel. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Gilas Pilipinas, anyari sa inyo. Alamin natin ang update mula kay Ian Articona. Good morning, Boss Jan at Madam Juday! Narito na aking latest sports update. Muling natalo ang Gilas Pilipinas matapos ang laro nito kontra New Zealand sa 2025 FIBA Asia Cup. Pinilit habulin ng pambansang kupunan ang score ng Tall Blacks, ngunit sa uli, nanaig ang New Zealand sa score na 94-86. Si Jordan Gatay ang top scorer ng Tall Blacks na may 22 points, 2 rebounds at 3 assists. At inulungan siya ni na Taylor Britt, Flynn Cameron at Mojave King. Samantala, si Justin Brownlee pa rin ang nanguna pagdating sa pag-score para sa Gilas sa record na 37 points, 5 rebounds at 3 assists. Habang buong giting siyang sinuportahan ni Dwight Ramos at Junmar Fajardo. At yan ang aking sports news. Ian Articona nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Eto na nga. Dahil sa panahon daw ngayon, mahirap nang makatulog ng maayos actually. May panahon Lalo ba yan? maaga duty mo, di ba? Eto na. Lalo na't ang ilan sa atin ay nagtatrabaho tuwing gabi. Check. At nakakatukso naman daw gumamit ng gadget sa kama o habang ikaw ay nakahiga sa tulog niya. Di ba? Sa araw yan. Kaya daw ang epekto niya, lalo na yung unit mo nasa ilalim ng unan mo pag natutulog ka. May masamang epekto yan. Seryoso. Dapat malayo. Lalo na yung may tinatawag na radiation ba yan? Eto na. Pero dahil napapagod din ang lahat, talaga naman, hindi may kakailangang kahalagahan ng tulog. Kaya narito ang ilang mga benepisyo ng maayos na tulog. Kapag nakukumpleto ng isang tao ang 8 oras na tulog, talagang 8 oras lang.
Minsan may champagne, no? Sa edad natin ngayon, parang malabo ng ma-attain yung Parang 8 pinaka-maximum hours. 6 no? 5-6, gano'n, Yan, mga gano'n. oo. Hindi po yung utang, yung oras ng tulog. Oras ng tulog to, 5 hanggang 6 na oras. O, ito na nga, mas kakayanin daw maging aktibo. Yan ay kung makukumpleto yung 8 hours na tulog, no? Normal o regular. Oo, magiging aktibo at alerto sa buong araw, bubuti ang estado ng emosyon, ang taray, at mental health. Oo, mapapanatili nito ang kalusugan ng puso, immune system, at kasukasuan. At mararegulate nito ang blood sugar ng katawan. Para naman makatulog ng maayos, mainam na mag-schedule ng tumpak na oras o tamang oras kung kailan matutulog. Minsan hindi no? Masa Sabi mo, 8. Ako masa. Oo. Masandal tulog. Ito tayo. Parang ganun. Ay, hindi naman masyado. Anyway, kung kakayanin, pati na rin daw yung mga oras kung kailan iidlip ng saglit. Kasi power nap, di ba? Yung tawag na power nap. 10 yata, 10 in the ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw yata ang pinaka-the best. Or 11 to 5, mga ganun. Pang graveyard duty yun. Oo nga. Okay, eto naman, makakabuti rin na may isaayos ang lugar kung saan natutulog. Siyempre naman, para komportable ka. Number 1 yun. Matulog na nakatayo. Correct. O nakaupo. At ang mag-iwas sa smartphone. Ayan, mga telepono ninyo, i-off nyo ang wifi, ang wifi. Caffeine, hindi naman pwede yung i-off, no? Caffeine, nicotine, at alak bago matulog. Isa pang importanteng tip para daw maging maayos ang pagtulog ay ang pag-ehersisyo, exercise. Kung mag-exercise habang Matulog ng nag-exercise. At mahirap din mag-exercise nang natutulog. Yun! Kaya siguraduhin ang pagtulog ng maayos upang hindi ka papatay-patay kahit gising. Lalamya-lamya. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Kakaririn ko na to Lagi na to, namihasa na Inamin ng rock singer na si Rico Blanco na siya ang nag-score o naglapat ng musika sa Berlin International Film Festival. Award-winning film na Sunshine na pinagbidahan ng kanyang ex-GF na si Maris Racal. Ay, wow. Nabatid na nagkaroon ng interes ang mga netizens sa naging papel ni Blanco sa pelikula matapos tanungin ng filmmaker na si Quark Henares sa naging inspirasyon ng dating bokalista ng River Maya para rito. Sagot naman ni Blanco na nagsabing na-inspire siya sa electronic music in general. Hindi naman tiyak kung kailan ginawa ang Sunshine, ngunit kung pagbabasehan ng isang panayam kay Racal, ginawa ang pelikula sa pagitan ng Oktubre 2023 at April 2024 na nataon naman sa huling mga buwan ng pagsasama nila ni Blanco na nauwi sa hiwalayan noong Hulyo 2024. Pasada Balita. Showbiz Update. Yun nga, kaya Inspired siya gumawa. And after niya ma-inspire, nung maghiwalay siya, na-despair. Pantalaw, ito ang ating good news. Sa 2 miyembro po ng katutubong mangyan, ang kabilang sa 384 na kadeteng nagtapos sa Sailor Basic Course, Mandaragsik, Class 71 ng Philippine Navy. Ginanap ang graduation ceremony sa Naval Education and Training Command sa San Antonio, Zambales sa pangunguna ni Rear Admiral Carl De Capilla, ang NETC Commander. Ayon sa Philippine Navy, ang partisipasyon ng mga katutubong mangyan ay bahagi ng kanilang layunin na magbigay ng pantay na oportunidad, dapat lang, sa lahat ng nagnanais magsilbi sa bayan, anuman po ang ethnicity. Ayan. Ano ba sa Tagalog ng ethnicity? Basta, o yung kinabibilangang angkan or lahi or whatever. Grupo, no? O estado sa buhay. Dagdag pa ng Philippine Navy, patuloy nilang isinusulong ang pagiging moderno at inklusibong organisasyon upang mapalakas ang hanin ng mga Pilipinong handang maglingkod sa ilalim ng hukbong dagat. Pasada Balita. At sumayin niyo po ang Friday edition ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Banyes.
Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, sa pangalan ni Drew Nasino. Naghihintay. May makikisabay. Dahil Talaga ba? Friday, Yes. huwag niyo pong kakalimutan na ano't naman po ang mangyari. Mahal ko po kayo. Oh yeah. Isa, Oh yeah. dalawa, Oh yeah. Oh yeah. at isa pa, totoong-totoo na. Happy weekend! Ang tabayanan po, susunod na palatuntunang karambola, oras sa Hudiyat! Alas 8 na ng AM! Yun o! Woohoo!